So naglalakad ako ngayon at tinitignan ko yung presyo ng Bitcoin dito sa pinaka-asset ko. Nandito yung tignan muna natin yung mga presyo ng mga cryptocurrency. Favorite ko yung mga top cryptocurrency ngayon. So nag 3.5 siya at babalikan ko yung asset ko. Ito yung kinita ko pala ng pagbebenta ko sa Facebook Market at i-share ko lang at kung tuwing nagbebenta nakakabenta ako sa Facebook sa market, kino-convert ko siya ng cryptocurrency. So dinadaan ko sa GCash, then XRP, then patungo sa makikita mo yung previous video ko kung paano ko transfer yung XRP ko patungo dito sa may OKX trading platform. Share ko lang, no, at medyo nagkaroon ako ng sa first week ko ay nagkaroon ng 377.96. Kung makikita mo sa taas, nagkaroon ako ng negative na bawas ng aking asset. Ngayon, kung makikita mo tong funding, guys, yan, itong funding ko, ito yung last benta ko nung kahapon sa marketplace. Ito yung kinita ko, 2.7. So, transfer ko dito sa aking funding. Then, iti-trade ko itong funding, ita-transfer ko siya patungo sa trading. Then, paano natin gagawin? No, i-share ko lang, no? Paano natin gagawin na ita-transfer yun natin yung funding sa trading? Ganito lang ang gagawin mo. Pindutin mo yung funding, then i-click mo tong transfer. Then, hindi tayo sa USDT kundi sa XRP. Then, pindutin mo tong XRP. Then, yung max. I-click mo yung max. Then, confirm natin. Then, transfer successful. Kung babalikan mo yung transfer, i-click mo yung pinakamataas, yung arrow. Then, makikita mo yung equity value sa funding mo ay naging 0 na. Then, yung asset mo ngayon ay sa trading, 9,461. Yung total value ng XRP mo, nandito na yon. I-click mo yan, sa total asset ko ay 9,107. Pabago-bago yan. As long as nababago yung presyo ng XRP, guys, nagkakaroon ka ng negative or positive yung asset mo. Kaya nga, kung makikita mo yung 1 day, medyo pataas siya ng green. So 1 month, kasi hindi pa ako sa 1 month ngayon eh. Wala pa ako sa dito. Pero makikita mo yung graph ngayon. Kung mag-start ka ng trading sa XRP, pipindutin mo lang tong XRP sa baba. Yan, XRP USDT. Makikita mo yung spot, perpetual, at saka yung expiry. Margin. Ito yung mga trading na gusto mong i-trade kung gusto mong mabilisan yung pera mo dito. Ngayon, guys, ang transaction history ko nandito na. Yung ginawa natin kanina na pag-transfer ay 83.81 yung transfer natin kanina na nagkakalaga ng 2,000 plus. Balikan natin dito, no? Nakita niyo yung pag-transfer natin ng XRP, di ba? So pag dating sa naman sa BTC, pag nag-trade ka, ito nag-trade ako kahapon dito sa Bitcoin ng 290.55, katumbas ng $5. Nag-trade ako, kung makikita mo tong BTC per dito, nandito yung position ko dito. Yan, makikita mo yung position ko sa baba. Konti lang yung trinade ko kasi hindi ako naglagay ng malaki dito. Habang ako'y naglalakad, tinitignan ko yung asset ko. At kakain ako sa labas. Ngayon, i-explain ko lang yung asset sa baba ay 0.005. Then, yung liquidation price ko ay 52. So, pag nag-trade ka sa BTC USDT perpetual, guys, dapat may laman yung BTC mo. Kung USDT lang, hindi ka pwedeng makapag-trade ng dapat i-convert mo siya sa USDT.
Paano yung pag-convert natin? Yung BTC USDT. Click mo yung asset, OKX, then makikita kang 10 dot sa taas. Then, i-click mo lang tong convert natin. Yan. Kung paano mo i-convert yung XRP. For example, XRP to USDT, i-max mo lang siya. Makikita mo yung total USDT mo na 158. Kung i-BTC mo siya, BTC, stable coin lang ang available pa lang. So, BTC, 158. Then, ibabak mo siya. Ganun lang pag-convert. Pindutin yung sa baba, sa asset, OKX, then makikita mo yung dot sa taas na sham, convert. Kung mag-trade ka, spot, margin, future, ito lang ang pipiliin mo. Balikan natin yung BTC price ngayon. Sa BTC price today guys ay as of August 3, 2024, ang presyo ay alas 12 ngayon, eksaktong alas 12 ng hapon. 60,755 yung BCT price ngayon. At sa 50 minutes, sa 1 hour, nagkaroon po siya ng negative. Sa taas, yan, nag-red siya. Nag-positive siya ng 0.01%, makikita mo. Then, pagdating sa Ethereum, ang price ngayon ng Ethereum ay 2,917.40 yung presyo ng ngayon ng Ethereum. Then sa OKB, ang OKB guys ay yung token ng OKX trading platform. Makikita natin dito yung 37.75, nagkaroon siya ng positive 0.45%. Then ang Matic Polygon ay nagkakahalaga ng 0.4572. Makikita mo yung pagtaas ng Polygon dito sa Matic USDT. Then susunod dito guys, explain ko lang para mayroon tayong idea about the prices. No, XRP 0.55.78. Then bumili ako ng kasi XRP sa halagang 58 nung nakaraan. Kaya na ang presyo niya ngayon ay 0.55. Nag-negative ako ng 400 pesos. Then susunod dito guys, yung dog. Favorite ko din tong dog kasi nga mataas yung pag malaki yung dito, yung amount na trade, mas malaki yung kita mo dito. Biglang bumaba yung presyo in just 1 hour. Then 4 hours, kung titingnan mo yung 4 hours interval, medyo tumataas siya dito. Ngayon at meron akong 0.10883 sa dog USDT dito. So kung papansinin natin yung mga presyo ng Bitcoin, ayan, mga Bitcoin, mga crypto price today, napapansin ko in just 1 week tumataas siya ng tumataas at biglang bababa naman kada isang week. Kaya nga napapansin ko to, ang prediction ko dito yung presyo ng BTC ay talagang tataas to. Kung mapapansin mo yung mga hindi ako nagte-trade dito sa mga new kasi nga biglang tataas siya, biglang bababa yung presyo ng cryptocurrency dito. Kagaya nitong Ondo, Degen, Slurp, UX-Link, XR, Zero. Ito yung mga bagong cryptocurrency na napapansin mo na pag nag-trade mo, kunwari positive yung impact sa'yo, biglang bababa yung presyo, matatalo ka. Kaya nga ang trade ko lang ay mga Bitcoin, XRP, Dogecoin, mga matatagal na cryptocurrency. Kasi mataas kasi yung volume ng nito, ang volume ng token. Ngayon, kung papapansin mo yung mga hot, ito yung mga kung nagte-trade ka, kagaya nito, BTC ang nag-hot ngayon, 60.71. Nag-trade ka nito, pag tumaas ng 64 to, lalaki yung pera mo. Yung Ethereum, pag nag-trade ito, 5% ng pagtaas nito, lalaki yung presyo mo. Naglalakad, pasensya na guys, medyo itong surrounding ko ay medyo maingay kasi naglalakad ako habang tinitignan ko yung presyo ng cryptocurrency. Kung mapapansin mo ang compare sa mga
ini-income mo ay talagang sa bangko, for example, nag-deposit ka, presyo ng sa mga bangko, nag-deposit ka, hindi nag-i-interest. Mas maganda sa cryptocurrency. Kaya nga dito ako naglalagay habang ako yung nagbebenta ng mga gadget dito sa Facebook ko sa market. Medyo mas malaki yung kinikita ko dito. Tapos dine-deposit ko dito sa aking account dito sa OKX. Maganda ang OKX kasi safe naman siya at maganda yung niya. Number 2 sa pangalawa sa mga trading app. Nangunguna pa rin ang Binance. Pero ngayon, babalikan natin yung asset ko sa nagkaroon ako ng 377.95. Bumababa na siya. Yung trading ko dito sa aking PNL ko ngayon ay 4.5%. Ganun lang guys, at I hope na maintindihan yung sinasabi ko ngayon. Thank you.